something to do with the past, with the Six of Cups energy na nakita natin, no? While shuffling. And there's this Two of Wands energy right here. It looks like someone here is having a hard time thinking, making a decision like, eto ba? Or ito? Pag ginawa ko to, mababago yung mundo ko or mababago yung mga pangyayari sa life ko. I can make a change, ganon, no? But it looks like this person here is having a hard time thinking. Gawin ko ba to or wag na, you know? May mga ganon. So, parang hindi pa siya rito desidido, but at the same time, parang meron na siya ritong gustong gawin. Nagtatalo yung kanyang mind dito, kaya parang yung energy is, gusto niya na itong gawin, pero at the same time, parang may pumipigil sa kanya. So, parang may nagdidesisyon dito, pero parang hindi niya pa alam kung ano talaga yung gagawin niya rito. No? Okay, so tingnan natin. Yeah, see, look at that. Lumabas na naman. Di ba, binention ko lang sa inyo kanina, I saw the Six of Cups while shuffling. Here it is, Six of Cups right here. This person could be, meron kayong difference na obvious. Pwede rin naman na sa height ito. Okay, I'm also picking that up. Sa iba naman, possible na magkaiba kayo ng relihiyon or tradition, belief, paniniwala. Sa iba naman, pwedeng malaki yung pagkakaiba ng pag-uugali ninyo. You know? It's like evident, no? At nakikita ng mga tao sa paligid ninyo. Para kayong magkaiba. No? Kunwari, ikaw kalma lang, tapos siya, mainitin yung ulo. Example lang yun, no? Pero syempre kukuha pa tayo ng iba pang informations. Okay. Let's see. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Ayun. Okay, Eight of Swords. Right at the center of this reading, no? Ano nakakatawa, Miss Yan? Di ba may sabihin ko sa inyo? You know? Okay, kasi yung iba, what's funny? You know? Well, actually, yeah. Okay. This is quite interesting. Kasi ang ginagawa ninyong dalawa is magkaiba. Contrasting yung pinapakita ninyong actions and at the same time, magkaiba din yung inyong iniisip or thinking, no? So, at the bottom of the deck, yeah. Okay. Yun na nga. No? So, may iniinip dito. Yung nakikita natin dito, no? So, yeah. Excuse me, boys. I know, no? Pero hindi ako nag-joke yung mga babes, yan, no? Okay. So, yun nga, no? Let me just greet everybody. Hi and hello, new viewers. My name is Yan. Welcome here. At sa mga returning kong tambayers, thank you sa inyong walang sawang support and love for me, as usual. Thank you so much, you know? And syempre, kung hindi nyo pa alam, mayroon pa po tayo other channel. Link is down below sa ating description box. So, if you haven't tried na tumambay dyan din, pwede kang tumambay dyan, babe. Okay, so yun nga mga babes, no? Timeless din ito, kaya naman pwedeng ito ay nangyari na sa iba sa inyo, sa iba naman nangyayari na ngayon, at sa iba naman ay mangyayari pa lang sa kanilang future. But here, I do see, no, magkaiba ang inyong ginagawa at kinikilos ngayon, no, and this person here is embodying at the heart of this reading, no, na nakukuha ko na main energy niya ito, okay, this Eight of Swords energy, you know. Alam mga babes, kung sino man ito, no, with this Three of Wands energy in reverse, okay? And the Page of Swords energy, okay? So, nakita ko rito, alam mo yung nakakita tayo ng halaman? Ang halaman ba kapag diniligan mo, like yung buto, pag diniligan mo ba, meron na agad na may makikita ka na agad na tangkay, like agad-agad, no? Na pagkadilig mo is magiging na siyang puno or halaman na malaki. Siyempre, hindi. No? So, ganun yung nangyari rito. Okay? So, nakita ko rito na parang siya ito na may pagmamatigas dito, waiting for you guys, no? Na mauna dito na mag-first move. But it looks like this person here could be waiting in vain because this person here
is just observing you na mauuna ka rito, no? Na mag-reach out sa kanya, makipag-communicate sa kanya, makipag-usap sa kanya. No, naghintay talaga siya with the Four of Swords energy. Alam mo kasi, Page of Swords energy, this is an energy here of someone, no? Na, alam mo yon, yung energy na maraming gustong sabihin, no? With the birds, no? Birds with S, no? Up in there. Marami siyang gustong sabihin, no? Pero, kinikimkim niya, tinatago niya muna, hinihintay niya muna yung right time. Ano ba yung right time na yun, no? So, hinihintay niya yung right time na tinatawag na yun is, ang ibig niya sabihin doon, mauna ka na lumapit sa kanya. Yun ang ibig sabihin doon. Mauna ka na lumapit sa kanya rito, no? Para masabi niya rito yung kanyang mga saloobin, mga iniisip, no? Mga gusto niya ritong sabihin sa inyo. So, dito mga babes, no? Nagsimula siya as a page at nakita ko rin siya rito na bigla siyang nag-turn, no? Sa reading na to into King of Wands. So, ibig sabihin, mga babes, no? Talagang matagal yung inihintay niya. Kasi when we say page, no? It's something na parang teenager or like a kid, no? And then, yung king or queen is adult, no? So, it looks like this person here, no, matagal siyang nag-intay. So, ibig sabihin, ganun yun, no? Inintay niya rito, well, hagin, this person right here is definitely someone who has that ego, no? Pride, yan, no? So, hindi ko alam talaga kung sino talagang may kasalanan dito, pero iniintay kanyang mauna na mag-reach out, maunang tumawag, mauna na mag-text, mauna na lumapit, mauna na puntahan siya at kausapin siya, no? Pero mukhang mga babes, no? Kasi energy niya yung Three of Wands in reverse. Alam mo yung Three of Wands in reverse? Three of Wands in reverse means that you are someone na hindi na naglo-look back from the past. This is you, you've decided, at mahirap yun for you guys, no? Isang difficult yun na parte, no? You've decided to move on, no? From that past because it's something traumatic and difficult here for you guys. So I do not know what specifically or particularly the thing or the fault, the mistake that this person here did sa inyo. Ano ba yung kanyang sin or kasalanan sa inyo? But it looks like this is something here difficult. Kahit yung pag-turn back mo sa past, no, naging difficult here for you guys. Pero, nagawa mo. Because the presence of the Six of Swords ay nandito, talagang naidala mo, no, yung sarili mo sa kabilang part of the river. Meaning to say, this is you, nakapunta ka na dun sa calm water. Okay? This is you, no, na nakikita ko ngayon with this Nine of Coins energy. This is you standing firm, very independent, very strong, no? At nakita ko dito na parang inaalagaan mo na yung sarili mo. You're now eating right food, no? Nakakain na kayo ng tama rito, hindi nyo na rin siya naiisip, you're okay now, no? Actually, you're paying attention at hindi na to nagiging struggle. Dati kasi parang pinipilit nyo yung sarili ninyo na i-focus ang inyo rito na attention sa inyong trabaho or kung kayo ay nag-aaral, studying something, no? Doon mo dinadivert tapos lagi siyang pasok ng pasok sa isipan mo. So, it's kind of difficult, no? Because this is someone here na nung time na yon, yung mga nakuha kong energies, kung ito mang person na ito may kasalanan sa inyo, no? Parang nung time na yon, willing niyo pa rin siyang patawarin, no? At all costs, no? Sa kabila ng kanyang ginawa rito, no? Because, alam mo yon, yung pagmamahal mo para sa kanya, no, is true, genuine, real, diba? So, nangyari rito, no? Parang kayo to, no, na nag-decide kasi parang na-realize ninyo na parang wala naman na kayong hinihintay dito. Diba? So, parang kayo to, nag-move on na kayo from this person. Meron talaga ditong time gap, no? Meron talaga ditong agwat or gap ng panahon. So, ibig sabihin, nagkaroon na talaga dito ng matagal na gap kung saan hindi kayo nag-usap ng matagal, hindi kayo nagka-connect na ng matagal, like na-disconnect na kayo from each other, nag-separate na kayo, ganon, break up, matagal na, no? So, alam mo, hindi mo alam na hinihintay ka pala niya, no? Dahil maigo siya rito, ang gusto niya mangyari, mauna ka girl, diba? Or mauna ka boy na lumapit sa kanya rito, no? Pero, yun nga, mga babes, no, nainip na to at nagtataka siya rito, bakit hindi ka pa kumukontak? Alam mo, sa tingin ko kasi, no, nung time na yon, aramdam niya, no, parang willing ka na patawarin siya rito, pero maaaring nung time na yon, meron siyang pinanghahawakan na solido or solid yung desisyon niya about something, okay, kung bakit nagkaroon ng separation sa inyong dalawa. But this person here is now thinking about you and for some reason I'm picking up, no, maaaring
nagsimula niya kayong isipin dito 4 months ago or let's say 6 months, no? Nakita ko yun dito. But just take how this resonates. Basta nagsimula siya rito isipin kayo, okay, bilang kayo ng ilang buwan pabalik. Yan, no? Anumang buwan, okay? So, ibig sabihin, medyo matagal-tagal na rin kayo papasok sa isip niya rito. Kaya niinip siya rito, waiting siya rito na mag-pop up, kahit na yung number ninyo or yung unknown number dito, no? Or mag-chat kayo, ganun, no? Or whatever, makarinig man lang ng balita from someone you both know, pero wala, no? So nakita ko dito that this person here, naiinip na siya rito, parang gusto niya nang gumawa ng paraan, no? Pero with the King of Wands energy, this person here still wants to do something now. Naiinip na siya rito. So from page becoming a king, wala tayong gender dito, no? So, LGBTQs, of course, welcome din kayo mga sweethearts. So, nakita ko dito na gagawa na siya ng paraan. Siya na yung mag-first move dito dahil wala rin namang nangyayari, no? So, nakita ko dito mga babes, no, na kayo ito ang energy ninyo with the full card energy. Kaya ako natawa dito, no? It is because you are now doing something new sa inyong life. Something very significant, yung may sense, 'di ba? Something na magiging fruitful para sa inyo, no? Yung mga things na alam ninyong ikakasaya ninyo, yung mga things na alam ninyong ikaka-prosper ninyo. So you're definitely turning your back from this King of Wands because you no longer, okay? You no longer have that intention to get back together with this person right here, and this is you, no? Nakita ko yung purity ng heart mo, babe, no? With the rose in this person's, in the full cards hand, I mean, this is you. Alam mo yung sinaunang alisabalutan, mga mahal? Stick lang yon, tapos may bag sa dulo, 'di ba? So, ganun yun. Ibig sabihin, you are now ready, okay, to step into the new world, no? You are now ready to face and experience real happiness, you know? So, nakita ko dito that this person here, with the King of Wands energy, okay, hindi na siya rito mapapakili. Kasi ito ay isang very pursuer, no? Or magpupursu yan sa inyo. Okay? Gagawa na yan ng action, no? Kasi nakita ko dito na parang sumabog na siya with the Tower energy. Okay? Galit pa, di ba? Parang ano ba to? Dahil hindi lumalapit to si collective, ako na nga. Ano ba naman yan? Yan, oh. Alam mo yung energy niya, nararamdaman ko dito. Ano parang matigas siya, no? And at the same time, makunat din siya. Alam mo yung chicharon na hanginan, pag kinagat mo, diba? Tapos pag kinatak mong ganun, diba? Parang, ba yan? So, parang ganun siya, no? So, nakita natin dito kung sino man siya. Hindi na to juju po lang, kundi gagawa na to ng paraan, no? Kasi nawawala na siya ng balance rito, mahal, no? With this 12 coins energy, 2 of wands right in there, hindi niya na alam. Alam mo, with a lot of number 2s, no? This person here is realizing that you are his or her true soulmate. This person here is realizing that you are the one na makapagbibigay pala sa kanya ng mga ganito, ganyan, no? Pero yun nga, no, I don't like this person's personality, behavior, and characteristics kasi medyo mahangin, no? So, kasi naman tong energy na to, ng mga babes na wala namang habagat o kahit na anong bagyo, pero alam niyo energy niya, siya yung tao ng energy na mahirap pakisamahan pero nagawa mo. Kasi minahal mo siya no? Parang tinanggap mo sa sarili mo na ito yung person ko, it's okay, kasi love ko naman siya, naiintindihan ko siya. Pero ang problema, this person here is like a child, always throwing tantrums, no? At kung sino man ito, nakita ko rin dito, no, na parang mahirapan talaga kayo, no? Naintindihin siya. Okay? So, yung iba, for some reason, kayo yung laging, sige, okay na, okay lang, sige, huwag tayo mag-away. Parang ikaw yung lagi nagsasabi na, okay, sige, pasensya na. Yung mga ganun. Parang, ba yan? So, kasi naman tong energy na to, no, ngayon, naku, umikot na rito yung gulong ng tadhana, mga mahal, no? Kasi wala na siyang balanse dito, hindi na ito makakapag-intay. Ace of Swords energy, this person is coming in for communication, reaching out. Siya na mismo yung tatawag sa'yo. Siya na mismo yung magte-text sa'yo. Siya na mismo yung mag-chat sa'yo. Siya na mismo yung lalapit sa'yo. Siya na mismo yung pupunta sa'yo. No? Siya na mismo ang gagawa ng first move sa'yo. Decided na siya dahil hindi na siya mapakali rito. No? But if you're gonna ask me, love ba? Kaya siya rito babalik sa'yo? Alam mo,
ang ano kasi no, clouded kasi yung kanya ritong mindset no. Tsaka bakit siya nagagalit dito dahil hindi ka unang gumagawa ng first move? Is that a kind or act of love? For me kasi mga babes, no, kung hindi ako titingin dito at tatanungin niyo ako bilang kaibigan ninyo, kung ganito lang rin naman, na parang hindi niya kaya magpakumbaba sa sarili niya, na dapat long time ago na siya lumapit, hinintay niya pa kayo no? Na lumapit kayo at mauna rito, no? So hindi ko talaga alam kung sino talaga rito yung may kasalanan. Pero, siya din mismo ang nag-aksaya ng panahon. Di sana, nung time siguro na parang gusto niyo pa, di sana, hindi siya ngayon namomroblema, di ba? Eh di sana okay ngayon. So, ibig sabihin siya rin gumawa ng problema niya. Ay, go. See? So, kasi naman ito out of balance siya ngayon, yun ang nakikita ko dito, sweetheart. Expect some kind of communication and yung iba na-receive nyo na yung communication sa kanya. Pero it looks like you're not bothered anymore with the Nine of Coins energy and Full Card energy. You're now in for new things and new beginning because you've now stepped in. Yung iba naka-step in na sa new chapter of their life. At nakikita ko dito parang mas kontrolado mo na ang iyong life, no? You're now thinking about yourself, you're now thinking about your family, your friends, you're now seeing the value, no, of those people na nakakonect mo. Okay? Alam mo na kung paano rito mag-read ng isang person, no? Especially if there are someone new coming in, mapa-friendship man yan or new love, no? Alam mo na, kayang-kaya mo na, no? Na makilatis yung mga yan, no? Just by observing them, okay? Mga ganong bagay. And also using your intuition. It's like you've discovered a lot of things, no? Kung paano connect talaga into someone and how to really know if someone's being true and being honest with you. But yeah, expect some kind of communication from your ex right here, no? This person here is not giving me the humble vibe. Hindi siya humble, sweetheart, okay? I'm just being true and honest with you. And I think you know it. So, yeah, ako po ulit siyan. Maraming salamat sa Sarang Hiya, Love and Light. Ano